Hello Lakwachero! So dito sa tutorial na to ay tuturuan ko kayo kung paano i-connect si Blue App sa ating N8N. Oo nga pala, isa sa requirements ng Blue App para makagawa tayo ng API niya ay dapat meron tayong website kung saan doon natin ilalagay yung terms of use and privacy policy natin. Don't worry, tuturo ko ngayon kung paano gumawa ng website for free within 5 minutes. So simulan na natin. Ang una ay pumunta ka muna sa notion.com. And then from that Notion, gumawa ka lang ng account. Pag may account ka na, ipunta ka lang sa profile ko and then click mo yung link dyan papunta sa website natin. And then from that, makikita nyo, ginawa ko rin to sa Notion. Scroll ka lang pababa and then makikita mo dyan yung workflows and templates. Click mo yung Notion template and then itong sample website for Facebook API approval. Click mo lang yan and then dadaling ka niya sa page na to. At sa page na to, since may account ka na sa Notion, pwede mo na siyang i-duplicate. Once na i-click mo yung duplicate, makakopy na nga sa Notion mo yung website template na yan. So, ulitan lang natin to para makita natin siya. And then makikita nyo na ang kailangan nyo lang gawin dyan ay palitan yung mga nakasulat. Gaya ng kung ano yung title ng inyong website. Then, pwede nyo i-change yung cover photo dyan. And then, just replace yung mga nakasulat dyan. Pwede nyo rin burahin. Ayan, nandyan yung subniche 1, subniche 2, yung about us. And then, meron din tayo ditong my contents. Again, kung di nyo kailangan, burahin nyo. And then, meron tayong support us section dito. Ito, wag nyo kalimutang burahin. I just paste it here para kung na-find nyo na helpful itong template na to, you can treat me a coffee kung gusto nyo na lang naman. And then, ito yung mahalaga. Nandyan siya sa terms of use and privacy policy. So una, lahat ng mga may curly brackets gaya niyan ay kailangan yung palitan. Gaya nun sa akin, ginawa ko siya noong July 19, yun yung last updated ng terms and policy ko. So baguhin nyo lang yan kung kailan nyo ginawa. And then kagaya niyan, palitan nyo yung pangalan ng website. Ito, pwede nyo na hindi palitan mula dito sa number 2. Makikita nyo dyan, sinasabi lang naman dito na dinidisclose ko na sa website ko ay may mga affiliate links na pwede akong kumita pag nag-register or bumili sila with no additional cost sa customer. And then here are some privacy policy na pwede na yung ibang third-party tools natin dito ay kumuha ng mga data like IP address, browser type, page view. So, disclaimer lang yan. And then cookies na si Notion kasi meron siyang option na pwede mo i-off yung cookies when you are browsing. So, si Notion na bahala dyan. Ilagay lang natin as disclaimer. And then, of course, we have here the user responsibility na yung judgment pa rin ay binibigay natin sa user at wala tayong pananagutan kung hindi applicable sa kanila yung ating opinion or yung result na nakuha natin sa ibang mga tinetest natin. And then yung changes of policy, mahalaga yan kasi dito sinasabi natin na pwede magbago yung policy pero occasionally lang yung update niya. And then lastly, yung contact email nyo, ilagay nyo lang sa dulo yung contact email nyo, palitan nyo lang yan. And then once okay na, ang gagawin nyo lang ay i-publish yung website nyo for free. So, i-share nyo lang, and then dito, publish, and then publish your website. Once na na-publish nyo na yan, eto na yung link nyo publicly na pwede natin gamitin kay Facebook. So, wag nyo lang kalimutan, i-turn off nyo tong duplicate as template kasi sa akin, tinurn on ko para ma-share ko sa inyo at ma-duplicate nyo. Pero kung ito ay personal website nyo at nandyan yung mga content nyo, so, syempre, pwede nyo i-turn off to para hindi ma-duplicate ng iba. So, yan na nga, may website na tayo. So, next natin, ipupunta na tayo kay developer.facebook.com and then hit enter. And then, ang gagawin lang natin dito ay magla-login tayo or kung wala pa kayong account, ang gagawin dyan ay pagsa-sign upin kayo ni Facebook. So, yan. Get started. So, login lang kayo gamit yung Facebook nyo. So, let me just login. So, once na nakalogin na kayo, dito niya kayo dadalhin sa developer.facebook.com/apps. So, ito nga yung itsura niya. So, once nandyan na kayo, ang gagawin lang natin ay mag-create na tayo ng app. And then, create app lang tayo. Ngayon, papangalanan lang natin siya. N8N Social Media Agent. Okay, next lang tayo dyan. And then sa use case, meron tayong mga pamimilian pero dun sa goal natin ay ang kailangan natin piliin ay others. And then from others ulit tayo dito. And then next lang natin yan. Once na next na, ang kailangan natin para makapag-post gamit ang N8N ay business. So click lang natin yung business and then next. Then dito sa part na to, create app lang tayo. Yan, once created na yung app natin, scroll down lang tayo. Ang kailangan natin dito ay Facebook login for business. So setup natin siya. Dito sa setup, punta lang tayo sa app setting and then basic. Ang gagawin nga lang natin dito, ilalagay natin sa app domain yung ating website. Paste natin sa app domain. Once na nandyan na siya, ang gagawin naman natin ay ilalagay na natin yung privacy policy URL. Take note lang guys, ang gagawin ko ay i-click-click ko muna dito sa website natin yung terms of use para i-update niya yung
URL natin dito para once na dun pumunta si Facebook, automatic nandito na siya sa terms of use. Hindi na siya mag-scroll down at hahanapin pa kung nasan. So paste nga lang natin yung URL dito sa privacy policy. Once okay na, save changes lang natin. Once na save na, punta lang tayo sa tools and then punta tayo sa Graph API Explorer. So dito sa get token, ang gagamitin natin ay get page access token. And then paglalaginin lang ulit tayo dyan ni Facebook and then hahanapin lang natin kung anong page yung gusto nating i-access gamit yung app na to. So for now, it's La Cocheros. Then continue and then just save. Okay, just click got it. And then makikita nyo dyan, automatic na nilagay yung page show list at saka yung page read management. Ngayon, pag hindi lumabas yan, pwede nyong hanapin dito yan guys, sa pages, and then hanapin nyo lang para ma-add. By the way, makikita nyo, nandyan na rin yung messaging. I-add na natin yan para sa mga future na gagawin natin tutorial in messaging, ready na siya. And then, kailangan nyo rin na i-add yung post. So, pages, manage, and then hanapin nyo lang yung post. So guys, pwede sa use case nyo, pwede nyo i-add yung mga scopes dyan as needed sa application nyo. Pero for me nga, for now, ang kailangan ko lang ay yung pages manage post para makapag-post tayo using N8N. So, yan na yung mga scope na meron tayo. Once na okay na, i-generate nyo lang yung access token. Paglalaginin lang ulit kayo ni Facebook dyan, and then pamimiliin ulit kayo ng page, and then continue, and then save nyo lang ulit. Then got it. So makikita nyo, naka-add na lahat nung scope na yan sa access token na bago na binigay ni Facebook. With that, itratry muna natin kung gumagana siya. Dito sa me, palitan nyo yan ng /accounts. And then, isubmit nyo. So makikita nyo nga dyan, nandyan yung access token natin. And then, nandito yung pangalan nung page natin. And then, importante na i-copy natin yung ID nung ating page kasi gagamitin natin yan for later. Since nakuha na natin yung ating ID, dito sa token, palitan lang natin na yung mismong page na natin yung access token. Click natin yan, and then nakita nyo nagbago yung access token, and then magta-try na tayo na mag-post. Dito, i-paste lang natin yung ating account ID, and then palitan natin to ng feed. So, click nyo lang yan, and then post naman ang gagawin natin. Here, add tayo ng parameter. Ang parameter natin ay message. And then dito, mag-add lang tayo ng custom message. So, for example, this is a test post using Graph API Explorer. Yan. And then, hit natin yung submit. Yan. Pag lumabas tong ID na to guys, ibig sabihin, successful yung post natin. So, tingnan nga natin sa Facebook natin kung okay na siya. So, ito na nga tayo sa Facebook natin. Ayan na. This is a test post using Graph API Explorer. So, ayan na siya. So, ayan, published by N8N Social Media Agent just now. So, successfully made na yung ating API key. Pero guys, di pa din nagtatapos. Let me tell you why. Copy natin yan. I-save nyo muna para hindi mawala. And then dito sa tools, punta tayo sa Access Token Debugger. Once na nasa Access Token Debugger na tayo, i-paste nyo yung binigay sa inyo na token. Once na pinis nyo yan, i-debug nyo. And then pag dinebug nyo yan guys, makikita nyo, expires in about an hour. So ang hassle naman yan kung kada oras na lang ipapalitan natin. Ang gawin nyo lang ay mag-scroll kayo pababa. At makikita nyo dito ay nakalagay extend access token. So extend lang natin yan. And then dito sa baba, ayan na nga yung ating access token na ma-expire pa sa September 22. Having said that, copy lang natin yan and iyan na muna yung itatabi ko for now. Balik na nga tayo sa ating N8N workflow. So add lang muna ulit ako dito ng manual trigger and then pwede na tayo maglagay dito ng Facebook Graph API. Dito sa Facebook Graph API ay pwede na tayong magawa ng credential and then ang ipipaste nga lang natin dito ay yung access token na ginawa natin kanina na yung matagal pang mag-expire. And then save lang natin siya. So dito nga, ang gagawin natin ay post and then sa default version, piliin lang natin yung latest and then sa node, dyan natin ngayon ilalagay yung ating Facebook page ID. Dito naman, ang ilalagay natin gaya kanina ay feed lang muna. Tapos, maglalagay tayo dito ng query parameter. Sa query parameter, add lang tayo dyan. Gaya kanina, ang name natin or ang parameter ay message. And then, gawa lang tayo ng test message. Lakayan ko lang. So, this is a test post using N8N connection to Facebook Graph API. Okay? And then, test na nga natin.
Alright, nakita natin na successfully executed siya and then binigay niya ulit sa atin yung ID and then yung post ID. So, check natin sa ating page. Refresh lang natin to. Okay, litan lang natin to. So, tingnan natin kung na-post siya. So, ayan na nga. Ito yung kanina. Gamit natin is Graph API, yung tool. And then, this is yung test post natin using N8N connection. So, ayan na nga. Meron na tayong connection from N8N to our Facebook page. Ngayon, paano kung gusto natin mag-post ng my picture? Okay, try naman natin siya ngayon. So, to add a photo, magdagdag lang tayo dito ng node sa gitna nila and then let's go to Drive. So, Google Drive. Magda-download ulit tayo ng ating file. And then from file, download, and then hanapin lang natin yung file natin. So, ang ginawa ko ay in-upload ko yung generate natin last tutorial, which is laptop in the lake, kung naalala nyo yun. So, execute setup lang natin to. Ayan. So, kung di nyo naalala, ito yung itsura niya. Ayan. So, back lang natin. And then, after that, dito ay ang gagawin natin, imbis na feed sa Facebook node natin, gagawin natin siyang photos. Okay? And then, ang gagawin natin ay magsesend tayo ng binary file dito. Ngayon, dito, ang i-input lang natin ay itong binary file name. So, binary, ito yung file name lagi, yung kulay red dyan, data. Lagay lang natin dyan. And then, baguhin lang natin message. So, lagay lang natin, see you guys in our next tutorial on Facebook automated posting by using N8N. Yan. Okay. Pag okay na yan, balik lang tayo sa canvas and then i-run lang natin yung buong automation. So, execute flow. Wait lang natin. Dina-download nga niya yung file, pinasa na niya kay Facebook and then sana mag-successful to. Ayan na nga, nag-successful na. So, tingnan natin kung na-post ba talaga siya. Refresh lang ulit natin tong page. And then, ngayon na-refresh na. Litan lang natin to. Then scroll tayo. So, ayan na nga siya. See you guys in our next tutorial on Facebook automated posting using N8N. So, ayan. Posted siya by our N8N social media agent. So, ayan na nga. Sa susunod na tutorial natin, ay ipapakita ko na yung complete workflow. And then, gaya nga nito, siya na yung mag-iisip kung ano yung ipopost sa araw na yon. Like, ang niche ko ay tip of the day ng automation. Siya na rin yung gagawa ng image na complementing doon sa ginawa niyang tip of the day. So, yun nga. See you on the next tutorial, guys. And then, doon ko na rin i-attach yung ating downloadable workflow para ma-download nyo siya at ma-import nyo agad sa N8N. So, Lakocheros, bago ko i-end yung video na to, i-flex ko na rin yung website natin ng konti. So, dito nga sa website natin ay makikita nyo na yung compilation ng tutorial. Para hindi na kayo mahirapan maghanap, ayan, bahala na kayo kung ano yung preferred social media platform na gusto nyong panuuran. Ang maganda lang kasi dito, compilated na siya, hindi gaya nung TikTok account nga natin na halo-halo yung video namin doon and magiging halo-halo pa rin yun sa future dahil meron kaming video for affiliate marketing. And then, nandyan na yan, halos sunod-sunod yan. So, kailangan nyo muna mag-local hosting para makapag-start kayo. And then, kung gusto nyo itry yung free na LLM, which is Olama, nandyan siya kung paano. And then, yung mga previews na tutorial natin, ayan, paano ba i-connect yung mga Google Apps. Nandyan din yung una nating tutorial kung paano natin ginawa yung AI travel agent. Nandyan na rin yung free workflow download. And then yung last tutorial nga kung paano gamitin si OpenAI image. Ayan, nandyan na rin siya. And then if you need something, dadagdagan natin to ng dadagdagan. So nakita nyo nga dito sa workflow, ito yung unang workflow natin. Madadagdagan yan as we go. Notion template para makapag-connect na kayo kay Facebook. Nandyan na. And then ito, mga affiliate links lang namin to kung gusto nyong makatulong sa channel namin or sa amin. You can go like subscribe to N8N kung kailangan nyo siya. I also have the Firecrawl. In the future, tuturuan ko kayo mag-web scraping using that. And then ito, mga ano lang to, mga preferred product na nakita namin. So, puro affiliate link yan. By usually TikTok shop. So, kung gusto nyo bumili ng something at nandito siya, it would be helpful na gamitin nyo yung link namin para magkaroon naman kami ng share without extra expense on you guys. And then, if you just feel like donating or like buying us a coffee, ayan, nandyan na rin link namin to buy me a coffee. So, yun lang guys. Salamat ulit sa panonood. And tandaan lagi, less manual work, more lakwatsa.